Magandang umaga, makakaupo na po tayong lahat. Kumusta na po kayo? Tapikin niyo po yung katabi niyo, kung may katabi kayo. Ayan. Huwag niyo naman pong itulak, tapikin lang. Kumusta ka na kapatid? Sabihin mo. Ayan, ngiti-ngiti lang. Ayan. Ngiti-ngiti lang ang buhay kay Kristo. Amen? Praise God! Kumusta na po kayo? Malapit na po ang 45th anniversary ng JIL Church Worldwide. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan, mamaya sa announcement, nandun yung mga detalye, pero October 14 po yan, Saturday, at tayo po ay sama-samang magpapasalamat sa Diyos, sa kanyang katapatan, sa atin pong lahat, sa ministeryo ng ating Diyos. Kaya i-ready nyo na po yan. Magpalista po kayo para yung sasakyan, kung sasabay po kayo sa sasakyan natin para makapaghanda po tayo ng ating transportasyon. Yan po ay para sa October 14. Ang ating pong tema ng buwan na ito is Arise and Build a Service-Oriented Ministry. Sabay-sabay nga po tayo ulit. Arise and Ayan, a service-oriented ministry. Sabi po no, sa pagbebenta no, in an industry or in a trade, pag goods kasi something na nahahawakan. Ang service, sabi nga, ay intangible. Pero sa natin, nakikita kung deserve ba yung no? Yan po, kung deserve ba na bayaran sa ganong klaseng serbisyo, yun po ay sa quality no, ng ibinigay na serbisyo. Tayo din po, sa ating Panginoon, sa atin pong tema ngayong buwan na ito, a service-oriented ministry. Ang ating pong buhay, no, sabi nga we are saved to serve. No? Tayo po ay naligtas, hindi lang basta maligtas, kundi tayo ay naligtas para maglingkod sa ating tagapagligtas. Amen? We are called to serve. Ngayon po ay ang pag-aaralan po natin is about diligent service to God. Diligent service to God. At yan po, diligent in serving the Lord. Ayan. Yan ang na-paraphrase lang. At makikita po natin yan sa 2 Peter 3:17 and Romans chapter 12 verse 1. Sige po, tingnan na po natin muna yung talata. Yan. Sabay-sabay po tayong basahin 2 Peter chapter 3 verse 17. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid. Andyan po ba kayo? Okay. Ready? Go. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong maligaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Next po, Romans chapter 12, verse 11. Ready po? Ready? Go. Yan. Lagyan po natin ng sipag yung pagbabasa. Ready po? Again, go. Amen. No? Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Sabi po ng English translation, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Sabi po sa Tagalog, no, na binasa po natin dyan kanina, magpakasipag kayo, wag maging tamad. Talagang pag sinabing service, hindi po maiaalis ang sipag. Di po ba? Andyan po ba? Labor yan Yung meron niyang lakas, merong strength, may force, may energy, syempre may quality and excellence na tinatawag. Sabi diyan, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Sabi naman ng ibang translation, no, sabi po diyan, let us not allow slackness to spoil our work, and let us keep therefore the spirit burning as we do our work for God. Ang lingkod ng Diyos
ay inaasahan ng Panginoon na maging tapat. Yan po yung mga napag-aralan natin nung 2 linggo sa Matthew 25, na kung saan nandun yung mga parable of talents, parable of servants. At ang punto na binibigay doon ay yung pagiging matapat, to be faithful. At kasama sa pagiging matapat ay yung maging masipag. Yan. Maaring matatanong natin, paano ba ako naglilingkod na sa Panginoon? Masipag ba ako? Ayan. Hindi ba ako tamad? Buong puso ko bang ginagawa ang paglilingkod ko sa Panginoon? Kaya nga sinabing diligent in service dahil hinahanapan po yan, kumbaga may performance, merong resulta. Kung titingnan po natin, sabi diyan, yung word na diligence na binasa po natin sa English translation, ang ibig pong sabihin doon ay magpakasipag, magsikap. Kaya titingnan po natin, ano po ba yung tinatawag na diligent service to God? Number 1, we are called to be diligent and not slothful. Alam niyo po yung hayop na sloth? Alam niyo po yun? Talagang, bakit kaya siya tinawag na sloth, Hindi ko alam kung nauna yung word na sloth o yung hayop na sloth. Pero iisa lang po sinasabi noon. Yung hayop na sloth, tamad po siya. Yan. O kaya talagang, siguro kung yung pagong ay babagal na, mas mabagal pa ito. Baka yung kilometers niya na mapupuntahan, baka taon ang abutin. We are called to be diligent and not slothful. Yung word pong diligent, sabi diyan, maging masipag sa paglilingkod. Sabi po doon sa Tagalog na binasa po natin kanina, sabi po diyan, maging masipag at huwag maging tamad. Yung word na diligent, it means to be zealous. Pag sinabi pong word na zealous, hindi po yan yung Bisayang selos, Zeal, from the word zeal. Ibig sabihin, you put in a very special effort. Kung meron kang regular, yan, sa halo-halo, ice cream, yan. Meron tinatawag na special, ayan. Ang paglilingkod natin sa ating Diyos ay hindi lang basta regular, na kung paano ka tumatrabaho, kundi ito yung tinatawag na naglalagay ka ng special, higit pa kaysa sa karaniwan, higit pa kaysa sa regular na paggawa o paglilingkod, meron kang inilalagay na special effort. Kung sa word natin ngayon to the max. Amen po ba? To the max, Hindi yung pwede na yan, hindi na yung tama na yan, okay na yan, kundi hindi pwedeng ganyan lang. May igaganda pa yan. May igagaling pa yan. But this effort of a particular kind, it is a seal to use to the fullest possible extent all that God has given to you in His grace. So, hindi lang yung basta dahil nagtrabaho ka. Kasi pag nagtrabaho ka sa iba or anything na ginagawa mo, pero dahil ito ay paglilingkod sa Diyos, kaya sinabing zeal, yung mga binigay sa iyo ng Panginoon, yung mga kaloob na binigay sa iyo ng Diyos. Ano po ba yon? Ang panahon, yung ating time, yung ating resources, yung ating talent, lahat ng mga bagay, lahat naman ng meron tayo galing sa Lord. Amen po ba? You use it to the fullest possible extent. Ibig sabihin, wala kang sasayangin, wala kang itatapon, wala kang ibuburo. Katulad nung ginawa nung lazy servant doon sa Matthew 25, wala kang itatago. Dahil ang intensyon ng Diyos, kaya ka biniyayaan niya ng mga bagay na meron ka ngayon ay para magamit mo to the fullest possible extent serving the Lord. Kaya nga sabi po, therefore, beloved, seeing you know these things, sabi sa 2 Peter 3:17,
no? Si Pedro mismo, sinasabi niya, marami na kayong natutunan, marami na kayong nalaman, marami na kayong natanggap. Huwag niyong hayaan na ang mga na-encounter nyo, no? Kasi noong mga time na yan, ang daming mga nagtuturo ng iba't ibang katuruan. Matinag kayo sa paglilingkod at sa pananampalataya nyo sa Panginoon. Kaya nga sabi, it is what God has given you. Maring tanungin natin, ano ba yung mga tinanggap ko na sa Lord? Ano ba yung meron ako? Hindi kasi pwedeng sabihin sa'yo ng Lord, no, maglingkod ka sa akin, pero wala kang anything. Kung tutusin talaga, wala naman. Pero bago ka tinawag ng Panginoon, meron nang ibinigay sa iyo ang Diyos. Amen? Sa atin pong pagsunod sa ating Diyos, marami po tayong nararanasan. May mga pagsubok, may mga pag-uusig, may mga issues sa family, sa relationship, may mga usaping pera, no? Yung mga yan, talagang halos andyan sila. Comes along our way in our faith to God. Inahayaan ng Lord na may mga pagsubok tayo para yung pananampalataya, pag-asa, at yung pagtitiwala natin ay laging nasa Panginoon. Pero hindi yan ang greatest strength ng ating pagsunod sa Diyos. Ang isang malaking, sabihin nga warning o yung threat na maaaring dapat bantayan natin ay yung magiging slackful. Yan. Magiging relax. Magiging sa salitang sinabi na po rektahan ay yung pagiging tamad po natin para po makapaglingkod sa Panginoon. Ang ating Diyos, marami na siyang ginawa sa ating buhay. Kanina po, no, yung tinuro sa first service, the motivation to serve. Ano nga ba yung dahilan mo? Bakit? Kasi, di ba, kapag halimbawa, gusto mong mag-lose ng weight, ang motivation mo ay para magkasya yung damit na yan na nasa eskaparate. Kasi lahat ng binibili mo, laging sa iba na pupunta. So, may motivation, di ba? Ginagawa mo ng paraan. O kaya motivation mo, yung health. O motivation mo ay ma-promote. O kung ano man, di ba? Yun yung what drives us to do things much better than usual. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, ano ba yung motivation natin? At kanina po sa first service, banggit po ron, it is by the mercies of God. Ang magtutulak, ang magpapaengganyo sa'yo. Nababaliwalain mo lahat ng mga excuses na maaring maging dahilan ng tao para hindi maglingkod sa Panginoon. Yun ay ang habag ng ating Diyos. Amen? Bakit? Kasi tayo po makasalanan. Tayo matitigas ang ulo. Tayo po yung mga makasalanang dapat bayaran ang kasalanan na yon at ang kasalanan na yon ay katapat po nun ay ang walang hanggang kahatulan. Yun po ang impyerno. Pero alam niyo po, sa kalakihan ng pag-ibig ng Diyos, ibinigay niyo yung kanyang nag-iisang anak, si Jesus, namatay sa krus ng Kalbaryo, naging masunurin sa Ama. Bakit po? Para iligtas yung mga walang kwentang taong katulad natin. Amen po ba? Pag binabalikan po natin yung katotohanan na yun, sasabihin mo talaga sa sarili mo, kung pwede lang talagang 24 hours ko, bigay ko na kay Lord. Pero alam po natin na ang ating lahat ng dapat na ginagawa natin, kahit hindi po ministry, hindi po para sa church, lahat ng gagawin mo dapat may kinalaman para ma-please ang Lord sa buhay mo. Amen? Palakpakan nga po muna natin ang Panginoon. Kaya nga po, no, sabi diyan, we are called to be diligent and not slothful. Otherwise, no, kasi kapag hindi natin binantayan yung ating mga sarili na nakukontento ka na lang ng, pwede na to. Nandyan naman ako kapag Sunday. Andyan naman ako kapag, naalala ko yung illustration ng nakaraan, no? Pag Pasko, bagong taon, o pag birthday niya nandyan. No? Hindi. Kasi nga, alam mo sa buhay mo, sa biyaya ng Diyos, sa habag ng Diyos, yun ang dahilan para magpursige kang maging masipag at maglingkod sa Panginoon. How is it possible that we might become slothful? Paano ba tayo ano ba yung mga nagiging dahilan? Bakit ba tayo nagiging slothful o nagiging tamad
maglingkod sa Diyos. Ang word pong slothful, ang pinanggalingan po niyang salita, ang ibig sabihin ay to be hesitant or to hold back. Yung to be hesitant, nagdadalawang isip. Medyo urong-sulong. Medyo ayaw mo. Madaling salita, ayaw mo. O, yan na yun. Yun na yun. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Ayaw mo. Ayaw mong maglingkod, ayaw mong magamit, ayaw mong makialam ng mga bagay patungkol sa Panginoon. It means you are not doing what you should be doing. Mga kapatid, ang paglilingkod kay Lord, hindi lang po yan para sa mga leaders, pastor, hindi lang po yan para sa mga workers. Yan. Dahil ang lahat, sabi nga, yung dahilan mo, bakit kailangan kang naglilingkod sa Lord ng buong sipag, ay dahil yun sa biyaya ng Diyos sa tinanggap mo. Sino po ang mga tumanggap ng biyaya ng Panginoon? Taas po ang kamay. Yan, sabihin nyo, ako yun. Yan, tinuro mo na yung sarili mo, hindi ka na nagturo sa iba. Tayo yun. At may pinagagawa ang Diyos sa atin. Hanggat nandito po tayo yung mga lingkod ng Panginoon, servant ng Lord, slave ng Lord. So, may pinagagawa ang Lord sa atin, yung parable of the talents on Matthew 25, umalis sandali yung master nila for quite some time, matatagalan o hindi alam ang kailan darating, pero may ibinigay na mga kaloob, mga bagay na kailangan nilang pagyamanin para pagbalik ng master, masasabi nila, Master, ito yung binigay mo, tumubo na. Yan. Nagkakaintindihan po ba tayo? No? Merong iniwan ang Lord sa atin. Ano po yun? Yung sa Matthew 28. Sa Mark chapter 16. Di po ba? We are commissioned to tell the good news. We are commissioned to teach the nation. We are commissioned to disciple. Amen po ba? Mangyayari lang po yun kung ang lahat ng tumanggap ng habag ng Diyos ay maglilingkod ng buong sipag sa Panginoon. It means that we are not negligent. Hindi tayo pabaya. So kung merong mga binigay sa atin na mga gawain, buong husay mo yung gagawin. Naalala ko po, no, kapag tayo po ay pag may mga deadline, sa BIR po kasi importante sa amin. Hindi po ako taga BIR, pero gumagawa po ako ng mga reports para sa kanila. Pero kapag may mga something na mga binabayaran tayo sa gobyerno, di ba, may mga deadline yan, di ba? Nagbabayad ka on time o nagsasabit ka on time. Bakit? Kasi may penalty. Di ba? Anong penalty? 25% surcharge, may interest, may penalty, na yun dapat babayaran mo halos do doble. Doon ka takot sa penalty. Pero, ang mga anak ng Diyos na naglilingkod dapat sa Panginoon, hindi dapat nagiging pabaya. In anything, sa lahat ng bagay, sa klase ng kanilang ginagawa, sa quality ng kanilang ginagawa, kung on time ba yan, kung buong husay ba yan, buong galing ba yan. Neglecting the precious gift that God has given to you in your life, kailangan ginagamit po natin yan para sa Panginoon. On Matthew 25 verse 26, the servant who hid his talent. Ano pong ginawa nung yung isang servant, binigyan ng 5, nung dumating ang kanyang master, naging ilan po yung 5? Nandiyan po ba kayo? Yung Matthew 25, last 2 weeks ago po yun. Nag-iwan ng kanyang treasures, ng talents. No? Yung katumbas po niyan ay halaga sa salapi. No? 5 piraso. Yung isang servant, nung dumating yung master, sabi niya, Master, naging yung 5 niyo po, nadagdagan ng 5. Yung binigyan ng 2, dumating yung master, sabi niya, Master, yung 2 binigay niyo, nagdagdagan po ng 2. Yung pangatlo, ano sabi ng pangatlo? This servant, no, who hid this talent, ginawa niya, no, sabi niya, Master, ito yung binigay mo sa akin. Ayan na. Walang sobra, walang kulang. No? As is yan. No? Eh, hindi natin alam kung gaano katagal umalis yung master. Ang ginawa niya, naghukay siya, tinago niya doon, no? He buried it. Dahil para sa kanya, yung pinagkatiwala ng kanyang master, ng master niya sa kanya, hindi precious. Para sa kanya, hindi mahalaga yun. Tayo po kasi, kapag tayo po'y pinagkalooban ng Diyos. Ano man po yan? Boses, ating pong lakas, ating talino.
Kung kaya ka nakapag-aral, dahil biyaya yan ng Lord. Kung kaya ka nakakakanta, biyaya yan ng Lord. Kung kaya ka nakakapagbasa, biyaya yan ng Lord. Amen po ba? Kung kaya ka may mga paa, biyaya yan ng Lord. Lahat pong yan ginagamit natin para masiyahan po ang ating Master. At lahat ng yan tinuturing nating mahalaga dahil bigay ng ating Diyos. Amen po ba? Meron ka ba ngayong bagay na nasa iyo na hindi galing sa Panginoon? Ultimong kahit sabihin mong pinagpawisan ko yan. Pawis at dugo, no? Ang inilagay ko dyan para maabot ko yung kalagayan ko ngayon. Di po ba? Kahit yung pawis mo at yung dugo mo galing sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga, anything na binigay sa atin ng Lord, it should be treated na precious sa atin. Dahil kung hindi, matutulad po tayo nung servant na yon, dahil para sa kanya walang halaga yung iniwan ng master niya sa kanya, kaya tago ko na lang to. To him, it was not precious what the Lord has given and he didn't treasure it. Ano pong sabi nung master? You wicked and slothful servant. Hindi po basta wicked lang. Wicked kasi hindi niya kinalakal, hindi niya ginawa ng paraan na yung ipinagkaloob sa kanya at pinagkatiwala sa kanya ay paramihin, magamit ng maayos. May kasunod pa yon, tamad na lingkod. Bakit? Kasi nga, hindi precious para sa kanya yon. Kaya wala siyang pakialam. Yung slothfulness that exemplifies, it means na itong particular servant, even those to whom the Lord has given the greatest gifts become slothful. Minsan, nasasabi, kaya nga hindi yan pagandahan ng kaloob ng Diyos. Hindi palakihan ng kaloob ng Panginoon. Yes, may nakikita tayo, yung mga nagtuturo, nagpapakanta, wow, ang ganda ng ministry nila. Yan, di po ba? Sa paningin natin, ang laki, talagang, syempre, nakaharap, di po ba? Pero, ang Diyos hindi tumitingin kung, di ba, sabi nga nung nakaraang mga turo, di ba, the Lord granted us gifts according to our ability. Dahil alam ng Diyos na yun ang nararapat sa iyo. So, hindi, lahat pinagkalooban, hindi pare-pareho ng dami, pero inaasahan ang lahat na maging matapat. So, sa the end of the day, sa dulo niyan, malaki o maliit ang binigay sa iyo, ikwentahin mo kay Lord, Lord, nagamit ko po. So, di baling maliit ang kaloob ng Diyos sa iyo sa tingin mo. Sa tingin lang po natin kasi hindi siya nasa harapan, hindi siya napapansin, you're doing it secretly. No? Ibig sabihin, yung mga naglilinis po ng ating church, ayan, yung mga naglilinis ng CR natin, medyo trabahong hindi yan masyadong kita di po ba? Pero sa harapan ng Diyos, dahil nagamit niya yung pinakamainam niya, alam niya lahat ng ginagawa niya para kay Lord. Naglilinis ako ng CR, pakikintabin ko tong CR. Di po ba? Naglilinis siya ng mga silya. Naalala ko, kinikwento lagi ni Brother Eddie, yung mga naglilinis ng mga silya, nagpupunas ng mga alikabok dyan. Habang nagpupunas sila, pinagpe-pray nila na ang bawat uupo rito, makakakilala kay Lord. Ang bawat uupo rito, pag-aagalingin ng Panginoon. They're doing their ministry secretly. Pero sa harapan ng Diyos, alam natin kung paano i-reward sila ng Panginoon dahil binigyan nila ng halaga yung ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Kaya, tingnan po natin, no? Baka minsan kasi pag paulit-ulit na natin yung ministry, parang as usual na lang. Dapat mas ginagalingan ang paglilingkod sa Lord. Amen? Number 2, second, you are called to be fervent in spirit. To be fervent in spirit. Sa Tagalog po, yung binasa natin kanina, huwag kayong maging tamad, kundi
magpakasipag. Sa halip, maging masigasig, maningas kayo sa Espiritu. Yung word na fervent na ginamit po dyan, ay it means to boil up. To boil up. Nakakita na po ba kayo ng kumukulo? Ayan. Andyan ba kayo? Nag-iinit ba kayo ng tubig? Ayan. Yan, kumukulo. Ayan. To boil. It makes, ang ibig daw pong sabihin nito na isang stove. Yan, merong isang stove, naglagay ka doon ng kaldero, nilagyan mo ng tubig, at pagkatapos nakikita mo, unti-unti, dahil may apoy na nanggagaling doon sa ilalim, ay unti-unti, nagbo-boil na, bumubula na, kumukulo na. Sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, hindi lang po basta paglilingkod, hindi lang basta pagiging masipag, hindi lang basta hindi pagiging tamad, kundi hinahayaan, hinihingi po rito ng ating paglilingkod sa Panginoon kailangan nag-aapoy, nagkukumulo, hindi sa galit, kundi kumukulo dahil sa kagustuhang maibigay ang pinakamaganda at pinakamainam sa Panginoon. Amen? And by that thing, kailangan natin ang banal na Espiritu na kumilos sa bawat paglilingkod natin sa ating Panginoon. Dahil gawa yan ng banal na Espiritu supernatural work of the Holy Spirit in us. Yan yung nagbibigay sa atin ng sigasig. Yan yung nagsasabi sa atin na huwag kang give up despite of the things na nararanasan mo. Di ba sabi nga ni Pablo, naranasan ko na paulit-ulit akong hinampas, paulit-ulit akong nakulong, naranasan ko ilang beses kaming na-shipwreck, naranasan kong magpalutang-lutang sa dagat ng ilang araw at gabi, naranasan kong magutom. Ang daming hadlang. Ang kaaway, ang demonyo, lahat gagawin para patigilin ka. Kainin lang niya lahat ng oras mo sa social media o sa kung anong bagay na dapat kumpara nga natin yung oras na binibigay nating panahon na maglublob sa salita ng Diyos, na magamit ng Lord sa ministry, sa life group, sa evangelism, sa prayer, kumpara doon sa pag-browse natin sa Facebook, pag-check natin sa internet, hindi po masama yun. Pero kung ihigitan nun yung oras na binigay sa iyo ng Panginoon na dapat ginagamit mo sa ikauunlad at ikatataba ng iyong spirito para makapaglingkod ka sa Panginoon, kapatid, ang hinihingi ng Diyos, mag-apoy ka. Hindi sa mga bagay sa mundong ito, kundi sa bagay na gawa ng Santong Espiritu. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. It is the Holy Spirit that lights the fire. Ang banal na Espiritu lamang po ang laging magpapaalala sa atin na ang ating buhay ay walang saysay kung wala ang ating Panginoong Yesus. What good is your life without the fire of the Holy Spirit? Ang banal na Espiritu po ang nagbibigay ng init sa ating pananalangin. Dahil kung basta ka lang nagpe-pray ng parang sinasaulo mo lang, daman-dama mo yun Di ba? Parang yun yung tinatawag na repetitious prayer. Walang kabuluhang pananalangin kasi hindi inapuyan ng Santong Espiritu. We need the Holy Spirit in our prayer. We need the Holy Spirit for us to understand the Bible. We need the Holy Spirit to give a good testimony. We need the Holy Spirit to keep us singing and worshiping the Lord. We need the Holy Spirit para sa buhay po natin makita yung bunga ng Santong Espiritu. Makita ang mga kaloob ng Santong Espiritu para ang buhay mo'y makikitang nagniningas, naglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Fervent in the Spirit. The only possible way that you can become warm is when you have the Holy Spirit within you.
Kaya nga po, ang pagpupuspos ng Santong Espiritu ay hindi po occasional basis lang. Hindi yung kapag may may isang event na parang ano ba yun? Holy Spirit Revival o Holy Spirit Baptism, hindi po lang ganon. Pero napakagandang nakaka-attend tayo ng ganon para masimulan yung apoy. Pero kapag yung apoy na yan, ng kagustuhan ng Santong Espiritu sa buhay natin, hindi natin china-charge. Hindi natin ginagatungan ng salita ng Diyos, ng pananalangin, ng pagsamba, pag-awit sa Panginoon, paglilingkod sa Kanya, kapatid, mamamatay ang apoy na yan ng Santong Espiritu. Kaya it is a command, not highly encouraged, but it is a command na dapat araw-araw nakikipagniig ka sa Panginoon. Bago mo simulan ang araw mo, nananalangin ka. Bago mo simulan ang araw mo, ikaw ay nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Dahil yan ang fuel para maging fervent ka in spirit. Kaya sabi nga ni Peter, 2 Peter 3:17, maging maingat tayo kasi baka akala mo, okay pa. Yung klase ng paglilingkod, yung pala wala ng apoy. Wala nang anointing. Andyan po ba kayo? Ang mga anak ng Diyos, ushers yan eh. Ushers of the Holy Spirit. Amen po? Kaya ang paghahanda, hindi lang po yun sa araw ng panambahan, hindi lang yun sa araw na lalabas ka para mag-life group, kundi araw-araw ay araw ng iyong paghahanda sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. What are you fervent in? Saan ka ba nagkukumulo? Saan ka ba nag-aapoy? What are the things that really set you on fire? Yung atin bang mga na-enjoy ngayon? Yung atin po bang mga trabaho? Yung atin bang pera? Yung atin bang mga kabuhayan? Mga material things? Are these the things that get us excited? Ano po ba yung motivation natin para maglingkod sa Panginoon? Are you still excited serving God? Serving in evangelism, discipleship, pag-share ng Word of God? Kapatid, sabi nga parang stove yan no? Yung stove, pag walang apoy, hindi niya na-serve yung purpose. Kailangan natin ang Santong Espiritu na manatili at kumikilos sa buhay po natin, naglilingkod sa Panginoon. Or else, somewhere along the way, nagka-problema sa ministry, nagka-problema sa kapatiran, may narinig na ganito, may narinig na ganyan, aayaw ka na. Ayoko na maglingkod kay Lord. Ayoko na sa church na yan. Although hindi ko po sinasabing tama yung bagay na yon, pero kahit saan, darating ang problema sa paglilingkod. Si Pablo nga hindi lang yung mga persecution, physical, di ba? Halos kamatayan na yung hinaharap niya Pero sabi niya, walang makakapagpatigil sa akin, maglingkod sa aking Diyos. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Then number 3, serving the Lord in time. Serving the Lord in time. It speaks about a time which is divinely appointed. It is a time which is an opportunity that you should not let go but without taking advantage of it. Nawa sa paglilingkod natin, oo na tayo sa Lord. Ngayon pa lang. Amen po ba? Amen po ba? Alala ko noon, kapag maraming mga Kristiyano, nagsimula po kami sa Tambo, way back 1980s, puro po kami walang trabaho kasi mga estudyante po kami. Pagkatapos, nagpre-pray kami sa Lord, ng mga nakagraduate na, nagpre-pray kami sa Lord na magkatrabaho. No? Para yung mga pagkumita na kami, meron na kaming sweldo, meron na kaming magagamit, no? Para makapag-life group, makapag-Bible study, makabili ng mga gamit ng instrumento sa church, no? Yung mga gamit na yun noon, nung time na yun doon sa Tambo. Hindi mo iisipin yung personal no? Personal na pakinabang na meron ka kasi nakikita mo yung pagkakataong makapaglingkod sa Panginoon. It is a time
an opportunity that you should not let go without taking advantage of it. Bawat pagkakataon, gagamitin mo, makapaglingkod ka sa Panginoon. Marami si Paul po. Diba, nung nagkaroon siya ng time na napunta siya sa isang lugar, tapos may nakita siya ron na estatwa, nakalagay ron, kasi di ba mga pangalan ng mga Roman goddess o mga Greek gods and goddesses nila, meron doon to the unknown God. Ayan, to the unknown God, may statue din. Sinamantala po yun ni Pablo, no? Ginamit niya yung pagkakataon niya, nakita niya agad yung opportunity. Uy, opportunity to, unknown God. Bakit unknown God sa mga taong yun si Jesus? Dahil mga pagano sila. Dahil hindi sila mga Hudyo, hindi nila kilala yung Diyos na sinasamba nila Pablo. Ginamit niya yung opportunity na yon para makapag-share ng gospel. If you are diligent and slothful, you are equipped to discern the opportunity that the Lord will give you every day. Talagang araw-araw, hahanapin mo yung pagkakataong makapag-serve ka sa Lord. Marami po tayong mga gospel tracts. No? Dapat more than sa biskwit na meron ka at pamasahe sa iyong bag, magdala ka ng gospel tracts. Hindi mo alam yung opportunity na pwede mong aabot doon sa tricycle driver, sa katabi mo. Mamaya doon sa inabutan mo, may magtatanong. Ayan, sa mga marketing man, no? Sa mga nagne-negotiate. Alam natin yan, kapag nagtanong, that is the start of sale. Di ba? Kapag may nagtanong, o ano ba yung benta mo? Ang pangit naman yata niya. Ayan, binibigyan, ino-open niya yung pagkakataong makapagsalita at makapag-explain. Pag nag-abot ka ng gospel tracts, ang gaganda po ng gospel tracts natin, mga Tagalog, di ba? Pag inabot mo yon at may nagtanong, kahit di siya magtanong, ikaw magtanong, di po ba? Take for the opportunity. Ito na po yung pagkakataong maglingkod sa Panginoon. Bata ka man, may edad ka man, lalaki ka man, may trabaho ka man o wala, ikaw ay tinawag ng Lord maglingkod. Way back, nung mga panahon na yon, na-born again po ako at the age of 18. Mga second year siguro ako sa kolehiyo ng time na yon. Sa puso ko, gusto ko talagang maglingkod sa Panginoon. Hindi inalintana yung bata pa ako. Kasi nga, nung time na yon, pag nagturo ka sa Bible study, pagtatawanan ka ng mga matatanda. Kasi nga, sinisermonan mo sila, di ba? Sabi nung mga matatanda sa akin, "Oy, kung magsalita ka, kung sino ka mag-sermon sa amin, papunta ka pa lang." Nakauwi na kami ng maraming beses. Ayan, di lang kami nagkasalubong. Yon, ganon. No? Talagang nandun yung desire talaga maglingkod sa Panginoon. Kayo pong mga kabataan na nandito, maring sabihin natin, kasi nung panahon yon, actually tinatanong ko po yan kay Lord, no? Ano ba yung pinagkaiba nung mga kabataan noon sa kabataan ngayon? Kasi nung kabataan noon, sa sobrang hirap ng buhay, at nakilala mo si Jesus, wala ka namang walang mas magandang offer kundi si Jesus. Amen po ba? Amen po ba? Ngayon, ang mga kabataan, they have everything. Kasi yung mga magulang, hindi ko paparana sa aking mga anak ang naranasan kong hirap nung araw. Ayan, di ba ang drama, no? Kaya yung mga anak, they have everything. Pero mga kapatid at mga kabataan na nandito ngayon, walang pinag-iba noon at pinag-iba ngayon. Although maaring hindi na mahirap ang buhay mo ngayon, pero ang tanging pag-asa na meron ka, hindi yung mga magulang mo. Yes, they always care for you. Gusto nila kayong bigyan ng magandang kinabukasan. Pero ang pinakauna at secured at totoong pag-asa nyo ay si Kristo. Kaya sa panahon ng inyong kabataan, huwag niyong kaligtaang maglingkod sa Panginoon. Dahil kung hindi kayo maglilingkod ngayon, kailan pa kayo maglilingkod? Lalamunin na kayo ng karir. Lalamunin na kayo ng, alam niyo po kasi pag nagtrabaho kayo, hindi ka makukontento ng nag-start ka dyan, entry level, syempre, pro-promote ka ng Lord. Sunod, 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 taas ang taas. Kakainin ka na ng sistema, sabi nga nila. Hindi po masama yun, blessing ng Lord yun. Pero unahin mong maglingkod sa Diyos ng buo mong buhay. Sabi nga nung kanta, kung hindi ngayon, kailan pa? Pag wala ka ng lakas,
Bet ba yung iba, pumupunta ng simbahan? Tama naman po, pumunta ng simbahan. Kung wala kang trabaho, bankrupt ka sa negosyo, marami kang utang, pumunta ka ng simbahan. Amen? Hindi dahil marami kang mahihiram, kundi dahil kasama natin ang Diyos. Maraming mga Kristiyanong mag-e-encourage sa iyo. Nung iniisip ko, nung time na yon, ayoko na rin mag-aral actually. No? Sabi ko, hindi, mag-ano na ako, magpo-full time. Ganun yung mga isip ng no? Full time na ako, mag-missions, pupunta. Bagay, ang mission field lang naman namin noon ay yung Tambo, yung Parañaque. Pero ang gusto ng Lord, magbigay tayo ng glory. Hinusayan kong mag-aral, hinusayan ko talagang pinilit ba yan? Talagang inayos ng Lord Hindi hinayaan ng Lord na tumigil ako mag-aral dahil sa ministry. Pinag-aral ako ng Panginoon, nakakuha ako ng board exam. For God's glory, pumasa ako. Ginamit ng Panginoon yon para magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Kasi kung sa panahon ngayon na malakas ka, hindi ka makapaglilingkod sa Panginoon, baka pag nasa bed, deathbed ka na. No? Nasa panahon na naghihingalo ka na, saka ka pa maglilingkod sa Lord. Kumpleto ka pa, may lakas ka pa. Hindi ko sinabing pabayaan yung pag-aaral nyo, pero unahin mo ang Panginoon. Mga magulang, ang pinaka-mainam na legasiya o pamana na iiwan natin sa ating mga anak, bagamat kaya nating mag-ipon, kaya nating magtabi ng mga kayamanan, maganda po yan. Pero yung magkaroon sila ng personal na relasyon sa Panginoon, hindi po yun matitibag. Amen? Bakit po? Kasi hindi naman natin sila kasama 24 hours kung sila'y may relasyon sa Lord, kahit saan sila pumunta, nasa gitna sila ng mga tukso, nasa gitna sila ng mga bagay na maaaring kumuha sa kanila mula sa Panginoon, mananatili sila sa Diyos. Bakit? Nasa puso nila Yung pananampalataya, pagkatakot, salita at pangako ng Panginoon. Serving the Lord. Maglingkod ka sa Panginoon, hindi dahil wala ka. Mag-serve ka kay Lord ngayon na at kung ano ang meron ka. Amen? Marami pong mga, siyempre ganun po talaga, no? Kapag nung wala kaming mga trabaho, nag-pray kami sa Lord ng trabaho. Nagkaroon kami ng trabaho, di na kami makita. Di na makita sa ministry, hindi na nakapaglingkod sa Panginoon. The choice is always ours. Amen? Amen? Kapatid, kapag naging matapat ka sa Panginoon, hindi mo problema yung promotion. Bakit? Kasi pag magtatrabaho ka, kung nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, gagawin mo ng buong galing yon. Bakit? Sabi ng Bible, everything you do it for the glory of God. Kapag naglilingkod ka sa tao, gawin mong maglingkod ng mahusay, hindi dahil naglilingkod ka sa tao, kundi ginagawa mo yan para sa Panginoon. Kaya kung nagnenegosyo ka, gagalingan mo ang pagbibigay ng serbisyo, ng mga, kung ano mang mga produkto yan. Bakit? Kasi ang nasa isip mo, itong binebenta ko, as if si Lord binebenta, masisiyang kaya kung pangit itong binebenta ko, o itong serbisyo ko. Andyan po ba kayo? Amen. We are called to serve the Lord in time. Hindi na po yun bukas, ngayon na. Kaya nga, as mentioned po nung nakaraan, napakaraming paraan makapaglingkod sa Panginoon. Hindi lang po yung nakikita nyo rito sa harap, hindi lang po yung mga tumutugtog, although naghahanap po kami ng mga may kakayahang tumugtog, kumanta, sumayaw, yan. Meron po tayong mga prayers. Alam nyo po ba na araw-araw ay may mga pananalangin tayong ginagawa? Meron po tayong mga ushers na gumagawa po para maging maayos ang atin pong gawain. Araw ng Sunday, may mga security of the saints po tayo na nangangalaga sa mga parking and everything po dito. Meron po tayong mga nasa program. Kailangan po natin ng mga life group leaders. Kailangan po natin ng mga contact person na magbubukas sa kanilang mga tahanan para sa mga Bible study. Kailangan po namin kayo. Magiging magaan po ang trabaho para sa Panginoon pag lahat tayo gumagawa. Amen po? So, we are called to be diligent and not slothful. We are called to be fervent
in spirit, and we are called to serve the Lord in time. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Praise God. Kapatid, kumusta ba ang paglilingkod natin kay Lord? I encourage you all, mamaya po sa life group, pag nag-life group po tayo, no? Tanungin mo na yung life group leader mo, season ba ako pwedeng magamit ng Panginoon? Kung ang trabaho mo, yung kahit sa yung trabaho, sa gawain mo sa bahay, pwede kang maging part ng ating mga intercessors. Bibigyan ka ng mga items na pwede mong ipanalangin. Marami po. Kailangan po natin ng mga tagapagturo sa mga bata. Dumadami po ang ating mga bata. May mga life group din po tayo sa community na puro mga bata ang ating tinuturuan. Kapatid, this is a call for us to serve the Lord. Huwag po tayong makontento na naligtas lang. We are saved to serve. And when we serve God, we must be diligent. Sipagan mo na. Tanggalin na yung katamaran. Sabi nga kanina, no, yung motivation, kailangan malinaw sa atin yan. Bakit ba ako naglilingkod sa Lord? It is because of the mercies of God. Yung isang katulad ko, kinahabagan ng Panginoon, hindi karapat-dapat napatawarin sa aking mga kasalanan. Hindi ako dapat iligtas ng Diyos dahil pasaway ako, rebelde sa Panginoon. Pero grabe yung habag at awa ng Panginoon. Kinonsider niya ako, kinonsider niya kayo. Hindi siya nagdalawang isip sumunod sa ating Ama. Kahit yung pagsunod niya ay aabot ng kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Na kung titingnan niya, mga walang kwenta naman itong magiging dahilan ng kamatayan ko. Hindi eh. Grabe, nag-uumapaw yung pag-ibig ng Lord. Ano pa ba yung pwedeng maibigay? Ito na yung panahon, hindi sa edad, hindi sa kalagayan, hindi sa kung marunong ka, o hindi dahil may pera ka. Kapatid, makapaglilingkod ka sa Panginoon. Ngayon na yung panahon na yun. Ngayon na yung panahon na yun. At pag naglingkod ka, galingan mo. Pag naglingkod ka, husayan mo. Pag naglingkod ka, nandun ang kapangyarihan ng Santong Espiritu para hindi ka give up. Dahil kung titingin ka talaga sa mga kapatiran, minsan panghihinaan ka dahil may mga naririnig ka minsan, kinikinis pa tayo ng Lord eh. Marami pang ginagawa ang Panginoon sa atin. Pero hindi yan ang makakapagpatigil sa'yo maglingkod kay Lord. Amen? Si Jesus nga tiniis lahat para lang tubusin ka. Ang mind daw po natin, kailangang maging mind ng isang slave. Yung slave na parang, yung pag-volunteer daw kasi, kung, sige, pag hindi ako busy, pag available lang ako. Pero pag slave, alam niya sa isip at sa puso niya, hindi ko pag-aari itong buhay na to. Ang buhay na ito ay tinubos ni Kristo ng kanyang banal na dugo. Kaya pag-aari na ako ni Kristo. Naging malaya ako, no? I transferred from one master to another. Hindi na si Satan ang master ko. Ang master ko si Jesus na. At kung ano yung gusto ng master ko, yun ang gagawin ko. Gagawin ko lang yung pinakamainam para sa Panginoon. Gagawin ko lang yung pinakamagandang pwede kong ibigay sa Panginoon. Kaya kung naglilingkod ka na ngayon, galingan mo pa. Gandahan mo pa because you're not doing it for man. You're not doing it for this church. You're doing it for God. Napakarami pa po nating aabuting barangay, tahanan, pamilya, eskwelahan. Kasama ka dun, kapatid, na tumutugon, tinawag ng Diyos. Hindi na tayo magiging tamad. Magsusumikapan nating maging masipag para sa Panginoon. Amen? May we sing this song to God lovingly, our commitment song to God again. Hallelujah. Thank you, Lord.
Pwede ka bang mag-pray? Usapin mo si Lord ngayon. Ikaw ang nakakaalam ng estado ng iyong paglilingkod kay Lord. Mula sa katuruan na binigay sa atin ng Panginoon, ano ang pwede mong ibigay na klase ng paglilingkod sa Diyos? May you commit your life, yourself, serving the Lord. Manalangin ka sa Lord na gusto mong maglingkod sa Kanya. Hallelujah. Lord, kami lumalapit po sa inyo. Ikaw nakakaalam kung how we serve, how we are doing our things, so God. Nagkulang po kami, Lord. Minsan, nagagamit na nga po yung mga kaloob mo sa mga bagay na walang kinalaman sa iyong kaharian o walang kinalaman sa paglilingkod sa iyo. Panginoon, patawarin mo kami kung naging pabaya kami o isinantabi lang namin o inisip namin, di naman mahalaga yan. Tama na nagligtas kami. Ngunit tinawag mo kami, niligtas mo kami, ang munti naming buhay, maibalik namin sa paglilingkod sa iyo. Hindi nga naman, Lord, kayang tapatan, Lord, talaga yung ginawa mo sa amin. Dahil makasalanan kami, isang Diyos, nagkatawang tao, nabuhay bilang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo para kami tubusin. Hindi, Lord, namin kayang tapatan yan. Kundi ang maipapalit na lang namin, Lord, yung buhay na niligtas mo. Maibigay namin yung pinakamainam, mahusay, magaling na paglilingkod sa iyo. Tulungan mo, Lord, kami na gamitin po ang buhay na to. Kami man ay bata pa o may edad na. Kami man ay may pinag-aralan ng hindi masyadong nakapag-aral o nakapag-aral ng mataas na klase ng pag-aaral. May pera man kami o walang ganong karaming pera. Pero isang bagay ang sigurado kami, may Diyos na nagligtas sa aming lahat na dapat naming paglingkuran. Na dapat naming bigyan ng aming buhay. Na dapat naming ibigay ang pinakamainam lahat sa amin. Hanggat kami may buhay, may lakas, maglilingkod kami sa iyo, Lord. Si Pablo, pinagdaanan niya ang napakaraming bagay, maging kamatayan, pero hindi siya tumigil maglingkod sa iyo. Hanggang hindi natatapos yung mission na binigay mo sa kanya. We have a lot of things, Lord God, na dapat pa namin gawin. Napakalaki pa, Lord, ang barangay na binigay mo sa amin na dapat naming abutin na hindi pa kumikilala sa iyo. Mga pamilya na kailangang abutin para sila'y lumapit sa iyo, Diyos. Panginoon, hayaan mo sa aming munting kaparaanan, magamit namin yung oras, yung panahon namin, talento namin, mga perang pinagkaloob mo sa amin, kabuhayan, yung amin pong mga trabaho, saan man mo kami dalhin, Panginoon, sa mga eskwelahan, sa aming mga trabaho, kung saan kami naroroon. Pakita mo sa amin yung opportunity always, Lord, that we can share the gospel, that we can serve you in our own little way. Turuan mo kaming maging masipag. Alagay namin lagi sa puso namin the motivation to serve you. It is because of your mercies. Kinahabagan mo ang isang katulad namin, Panginoon. At yun ay magiging dahilan para paglingkuran ka namin, O Diyos. Tulungan mo po kami kung saan mo kami pwedeng gamitin. Ma-discover pa namin yung mga gifts na binigay mo sa amin. Kung saan mo kami, Lord, ang daming paggagamitan. Kami na, Panginoon, ang talagang magkusa na magsabi, use us, Lord. Pagpalain mo po ang lahat ng nagdi-desire, Lord, na mag-serve sa iyo ngayon. Ang prayer ko po, lahat kami, Lord, walang tatanggi. Lahat kami, oo, sa iyo. Lord, maglilingkod kami. Lagay mo kami kung saang ministry kami mo pwedeng gamitin. Kahit yung mga ministry na hindi masyadong napapansin, okay lang yan, Lord.
Dahil naglilingkod kami sa iyo. At ang reward namin, Panginoon, ay manggagaling sa iyo, O God. I pray, O God, may you continually bless each one. You have known their hearts. You have known their desire to serve you. Pagpalain mo po ang bawat isa. Ano man ang pangangailangan na meron po ang bawat isa ngayong umagang ito. Katagpuin mo po, O Diyos. Yan man ay kagalingan sa sakit at karamdaman. Yan man, Panginoon, ay pagtugon sa pananalapit pangangailangan. Yan man ay pag-aayos ng relasyon ng pamilya o anumang klaseng relasyon, O Diyos. Yan man ay kagalingan sa mga emotional and mental problems, O God. Whatever it is, maging Panginoon kalayaan sa lahat ng klase ng addiction in Jesus' name. Father, I pray, anumang mga pananalangin ng iyong mga anak ngayong umagang ito'y tinanggap namin ng napakadaming beses, siksik, liglig, umaapaw na pagpapalang ipinagkaloob niyo po sa amin ngayong umagang ito. Maraming pong salamat. Hayaan nung maingat naming ibalik sa iyo ang lahat ng papuri, kaluwalhatian, karangalan, nararapat lamang sa aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord.